Eto magandang laban. Round number 7. Nagsimula na po, puti po si Christy Pueryo at kalaban niya si John Christoph Duda. Naku po, napakagulong na idort nito. Grabe to. Grabe yan, oh. Gulo ito, linyahan to eh. Ayan, ang bilis nga tumira ng dalawa, oh. Magulo po ito. Pag in-explain ko ito, kailangan ko ng mahabang oras at sobrang bilis ng tira ng dalawa, oh. Hanep na yan, oh. Ang bilis ng tira ng dalawa. Grabe ka bilis ng tira. This is already move number 22, ha. At alam nyo, ano accuracy ng dalawa? Move number 22 na yan, ha. Bilis tumira ng dalawa. Ang accuracy po nila, 100%. Walang joke. Walang joke. Grabe naman yan. Ganyan kalalim yung opening preparation nila pag na-dorp, no? Hanep na yan. Ang gulo nun eh. Siguro mamaya try ko na lang explain slowly. Mabilis kasi talaga yung tirahan eh. Anyway, kung mapapansin nyo po, equal po ang material sa endgame na ito. Medyo ang weird lang ng posisyon with yung pawn structure. Yung king po ng black nandito. Ayan. So, sino ang lalamang? Hindi natin sigurado. Pero according sa engine evaluation, slightly better daw po ang white. Grabe ha. Yun nga lang, ang bilis pa rin tumira ni Duda, hindi makatira na mabilis. Ito pong si Christy Pueryo, ha. Iisip si Christy Pueryo, eh. Nung nawala na sila sa linya, bumaba na yung kanilang accuracy. Ang accuracy nila ngayon, ito na po, 97 na. Aha, 97. Nag-rook, inatake yung kabayo. Inaatake yung kabayo. Saan pupunta yung kabayo? Baka depensahan po ng D5 yan, no? Hindi, dinipensahan ng tore. Hindi po pwede rook B6, pressure dito. Kasi umalis na eh. Uy, inatake niya lang. Kasi wala daw siyang ginagawa doon. Lilipat siguro ng pwesto yan. Dito. Baka ganun gagawin yan, no? O, tingnan natin. Ako, ipipin ko yan. Pinin na nga. Do hindi siya best move. Bigla lumamang yung white. Anong tamang tira doon? Anyway, nag-rook B6. Good move daw. Ano po? Binigay yung bishop. Pero may kick takes kasi dito. Tas mas madaling atakihin yung mga pawn. Ayan, no? Kaya binibigay lang yung bishop. Ngayon, pag hindi kinapture yan, gumanito, pwede ka na mag-bishop dito. O, diba? Nakapin siya eh. Kaya napilitang capture and of course kakainin yung kabayo dyan. Wala namang iba. Alang magpa one piece down ka. Nag-rook lang po doon. Ka-counterplay. Sosok pa. Bumalik. Dumipensa ng konti. Kasi ganun pa rin. Nakahang pa rin naman. Nakahang pa rin naman. Itinulak. Rook dito. Ayun na nga. Para pressure. Pressure po sa D6. Rook F6 to defend. Kaya lang gaganito lang ata eh. Or even check, no? Even check. Even check. Medyo hindi maganda yung pawn structure at mas aktibo po ang tore ni Christy Pueryo. Kaya lamang daw ng konti si Christy Pueryo dito. Medyo nagdududa na siguro si Duda sa kanyang posisyon. Kaya napapaisip na po siya. Ayan, dikit na po ang oras ng dalawa. Slightly better pa rin po para sa white ang kanilang laban. Ako naman, medyo inaantok na. Walang joke. 12:30 na po dito. Actually, 11:30 dito, 12:30 sa Pilipinas. Sa kasalukuyan. Antok na ako. Last na minute. Ang gagawin ni Duda? Check. Check na lang. Check na nga ang ginawa. Angat yung king of course. Pwede ba ganito? Pwede din pala rook D1, no? Pero ako, angat ko yung king eh. Para tuloy-tuloy ang pressure dito. Counter, tulak mo lang. Oh. Depends of course. Check, capture. Diba? One pa up. Yun na yung ginawa. Capture. Nag-isipan pa ba yan? Kinapture na nga. Do hindi siya best move. Bumaba yung kalamangan. Ano ang best move doon? Oh. Binigay na naman din. Lahat binigay na. Umatras para hindi makapasok, no? Genius, no? Tapos pag chumik, pwedeng ganito, no? Tapos itutulak to. Wow. Wow, sabaw.
Ay, tumulak pa rin. Rook B3, tas gaganon. Tingin ko Oh, yun, nag-rook B3 na nga, tas tutulak ng tutulak yan. Pass pawn must be push eh. Oh. Hindi kasi makabantay dito yung tore dahil may capture with a check. Kaya nag G5 na lang. Rook F2 check. Okay, chinek ulit. Tulak. O, pwede to check Teka lang, bagsak yun Rook E5 pala. Kusang ka lang, mati. Mati. Mati si Duda. Aray, coach. Walang magawa. Oh, kumain pa nga. Ano naman tira? Hindi nakita A3. A3, di ba? A3, pang. Teka lang nawala Lamang pa rin, pero mahirap pa to Humirap pa kasi 2 rooks to Ipakita natin mamaya kung anong tamang tira. A3 ata A3 ata, parang mati. Mati rook B3, no? Lamang pa rin to, pero mahirap to no? Di ganun kadali to, guys. Mahirap to. Daming pon, pero mahirap pa to Promise. It's not easy to be me. Oh, ayan, babagsak na yung pon. Oh. May check. Genius Yun, tulak ko. May in-between na ganun. Kung walang ganun, tabla Nako, hindi pa ito madali Hindi madali, pero hindi, easy na to. 2 pawns yan Ayan, madali na to. 2 pawns na yan Pero tingnan natin kasi biglang dumali, bumaba yung malaking kalamangan Completely winning na Tingnan natin yun Grabe yun baka magkamali ka ng tulak dito, matatabla pa yan. Ayan, lumapit na. Bam. Uy! Wala bang stalemate? Walang stalemate. Meron na. King H5 lang. Stalemate Umirap pa. Teka lang Hanip pa. Pusang gala na tabla pa. Tabla pa. Ang liwaga ng chess. Hanip. 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 Hanip Grabe yan Gusto ko nang tingnan ko sa inyo mga kababalagan na nangyari. Iba talaga pag blitz. Tingnan nyo Grabe yun. Grabe! Ay, balik tayo dun. Bilisan natin bumalik Balik ko na mabilis. Grabe, may 2 pon. Sabi ko, madali na to. Ba't kasi tinulak niya ng ganyan agad Ang pinakasimple kasi dyan, magro-rook F5 ka lang tas ganito, ganun Pero tinulak niya agad yung isa Pagka ganun tuloy, ayan humirap Pero winning pa rin. King G6 is tama. Pagka ganun, King F7 ang tira. Anyway, eto, winning pa rin Pagka ganun, King F6 ang tira, hindi King dyan. Ayun pala, King F6. Kasi pagpunta dito, nagka-check Dito, walang check. Walang check. Pag in-option po yan, win yan Kasi may ganon. Dahil walang check,
E di, tatakbo yung Torre. Saan tayo tatakbo? Siguro sa C8, takbo para walang check sa ilalim. Saan ka mag G6? Iisipin mo, di ba kung stalemate yan? Hindi. Kasi pag chichikin, o walang way para i-sacrifice yung Torre. Kuwari, pumunta ka dito, sacrifice yung Torre, kahit i-G7 mo na lang yan, saka mo kainin, wala na stalemate eh. Ngayon, pag pumunta ka dito, chumek, edi pagkaangat, wala nang stalemate. Di ba? Oh. Ang kasunod na tira na, mga ganun na. Oh. Or, teka lang, baka mahirap pa rin. Paano pag gumanito lang? King H6 pala. Oo nga, no? Oo nga. Kasi pwedeng matiin ang pawn yan. Kuwari, gumanito. Walang sacrifice yan, ha? Kasi mati sa ilalim. Gumanito, ganito lang. O, ganyan. O, wala ka na magawa. Eto po, boom. G6, G7 na pala. Anyway, bago pa umabot dyan, tingnan natin yung part na dito, ha? Dito pa lang. Naku, i-reviewin sa laro na to, ha? Ayan, dito. Sa move tayo, sa move. Ayan. Dito, nung yung king ba, ayan, ito. Ayun nga, tama ako ng hinala. A3. Anong threat ng A3? Ito. Ayun, ang pinakaiba niyan, pag gumanito, para po tumakas, rook B4 pa rin pala, mate. Wala palang tatakasan to. Anong way para makatakas? Wala. Eto na nga lang daw tira, oh. Grabe talaga, may waga ang chess, no? Na-miss yan ni Christopher Yu. Anyway, dahil doon, ang standing nila, after round number 7, ako, nagsimula na ata yung next round. Tagal kasi natin nag-analyze dito. Ito po yung standing. Tingnan po natin. Ayan. Oh, ayan sila. Sila Alireza. Eh, may talo si Alireza, no? Nawala sa si Caro. Nag-withdraw na. Wala si Caro, ah. O, hindi ko lang nakikita, malabo mata ko. Walang perfect score, puro 6.5. Okay, hanggang dito na lang po muna at punta na tayo sa round number 8. That little mouse, 'cause I'm an albatross.